Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si John Paul D. Maminta, Senior Agriculturist ng Crop Pest Management Division, Plant Health and Pest Status Section. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw po mga ka-agri. Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin ang mga kaalaman, balita at talakayan tungkol syempre sa agrikultura. Pero bago po ang lahat, mag-ano po muna tayo, no? Magbigay po tayo ng karapat-dapat na panahon sa ating Panginoon. Lord, sa gitna po ng aming mga alalahanin at pagsubok, ipinagpapasalamat po namin ang iyong gabay at pagmamahal. Huwag mo po kaming pabayaan at pagkalooban mo po kami, Lord, ng kapayapaan ng puso at isipan. Naway maramdaman po namin ang inyong presensya at magpatuloy kami ng may lakas at tapang. Bigyan po ninyo kami ng kapanatagan sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Sa iyong mga kamay, Panginoon, ang aming tiwala, papuri at pasasalamat. Kasama na rin po para sa simula, kabuuan hanggang lapag ng MNP. Ito pong programa na ito sa inyo pong kalooban ay nabibigyan po tayo ng pagkakataon sa radio ministry. Maraming salamat, Lord. And of course, lahat po ito, Lord, sa inyo po sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang pag-asa ay ilaw sa gitna ng dilim. Ayos po ba yun? Magandang umaga! Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, 15 sa buwan ng Pebrero 2025. So, syempre, hindi lang 14 yung kinikilala pong araw ng mga puso. Yung iba nga, butas daw po yung kalendaryo, pero wag naman. Grabe. Pero yun nga po, sa buong buwan ng Pebrero naman, at actually, medyo cliche, sa buong taon naman po ay tayo nagpapakita ng ating pagmamahal sa iba't ibang levels. Yan, hindi lang romantic. Okay? So, welcome po sa Season 7, Episode 7. Wow! 7-7 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702. Isa pang 702. DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in pa lang po, ayan, accessible po tayo sa online streaming ng dzas.febc.ph. Ano bang Tagalog ng recently? Nalimot ko lang Nito lang ay napuntahan ko yung website. Ang linis! So, congratulations po sa ating FEBC website. Philippines, actually. FEBC Philippines para po sa kanilang website. Yan, nandito din po yung information natin. And of course, sa ating online streaming. So, let us know po kung kamusta naman po yung ating signals and all of those things. And of course, maliban po dyan, nasa Facebook din po tayo sa 702 DZAS FEBC Radio TV and sa Talapihitang 702 sa AM band. Malinaw po ba ang ating sagap sa inyo? Kung gayon ay pagbati po ulit sa inyo ng magandang umaga. Meron po tayong unang question, siguro related po sa mga past guests po natin coming from the Crop Pest Management Division po ng DA, Bureau of Plant Industry. Kasi ang katanungan po ni Ma'am Sanchez Lina ay paano ba ma-get rid, maalis yung ulalo or ulalo, sana tama po ako ng bigkas, on our soil. Ayan. So once again, thank you Ma'am Lina Sanchez sa inyo pong katanungan. Ang atin pong nakalap na impormasyon, ang mga ulalo or ulalo, hindi ko po masyadong yung Tagalog term nito, or mga grubworm ay nakakagulat na karaniwan
at maaari magdulot ng malaking pinsala naman. Napaka po pala nito, talagang peste po sa ating damuhan sa loob lamang ng maikling panahon, lalo na sa pinaka mainit na buwan ng atin pong mga considered na tag-init. Kung nakakita po ng grubworm o yung mga hindi maipaliwanag na palatandaan ng kanilang presensya, panahon na para gamutin po ito. Siyempre, magwalis po tayo ng ating mga patay na damo at mag-apply po tayo ng mga necessary po nating mga pesticide. Syempre, ang ating minumungkahi yung hanggat organiko, kaya ng organiko ay dito lamang po para ma-consider din po natin ang ating kalupaan at mga karatig pa natin mga pananim. At huwag pong kalimutang gamutin po yung mga talampakan po sa loob ng berdeng damo kung saan malamang po ay kumakain ng mga grub ng buhay na damo. Huwag po tayo mapapinsala sa ating mga grubworm. Ang atin pong mga impormasyong nakalap ay pwede nyo rin pong tunghayan sa official portal ng ating Crop Pest Management Division, ang kanila pong official website, at marami po tayong mga impormasyon na hatid po ng ating mga DA family, bureaus, and attached agencies kagaya po ng Agricultural Training Institute. May nakita po ako sa kanilang extension or e-extension content po ng kanilang management guide for insect pests and diseases. Ayan, so good luck po at sana masalba po natin. Sana hindi yun totoo, sana yun ay katanungan lamang. Anyway, kung ito po ay totoo, ito po ay may mga mungkahing paanong gagawin. So, to continue po sa ating mga binabating mga listeners and supporters, sa mga taga-subaybay po na ating programa, magandang umaga po kina Sir Epifanio Salvador, Lita G. Peran, Ray Boriles Sr., Ma'am Evelyn Edralin Tahan, Euforsina Bernardino, Carmen Doloriel Giral, Delia Sulaiman Modim. Ayan, magandang umaga po sa inyo. A blessed Saturday morning. At ganun din po kay Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. Ayan, bumabati po sa atin. Good morning po Ma'am Ella at sa lahat ng listeners ng Maunlad na Pilipino. Happy Love Month po. God bless your ministry. Maraming salamat po sa inyong mensahe. At galing po kay Ma'am Janet Siriban Sarengo. Blessed morning po, nakikinig kami ng Mr. ko from Cabanatuan, Nueva Ecija. God bless us all. At mula po kay na Ma'am Rosa Arigin at Ma'am Jennifer Arili Cristalino sa Tingin. Good morning po sa lahat ng mga tagapakinig ng Maunlad na Pilipino. Nakakatawa po, maliban po sa program natin, nagbabatian po yung ating listeners. So parang you can just imagine na para po tayo magkakasama talaga sa oras na ito. So, it warms the heart. Wow! At God is good all the time. Wonderful and winnable Saturday morning, everyone. Nakaka-good vibes talaga pag nakikita ko lagi itong mensaheng ito ni Sir Ronald Young. So, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po na nakikinig at kasama natin sa oras na ito. Syempre, shout out na rin po sa lahat ng bumubuo ng AFID or Agriculture and Fisheries Information Division. Thank you so much po sa ating mga commenters. So, see you po and we hope to cater po dun sa mga katanungan. We love some questions po na pwede naming parang interact kasama kayo, syempre. And of course, para po sa umagang ito, katuwang po natin yung ating Agri On Air. Ito po ay segment na hatid po sa atin or katuwang na hatid sa atin ng Agricultural Training Institute. At para po sa umagang ito, mamaya-maya lamang, malalaman po natin yung isang point of view na karanasan po sa tinatawag na Youth Internship Program on Organic Agriculture or YIPOA. Siguro ito po yung yung mas makikilala nyo siya kung hindi nyo pa po siya narinig. First time nyo narinig. Ano ba yung YIPOA? Ganyan-ganyan. Saan ko ba yan? Or ano bang pakinabang namin dyan? Siyempre, makasama natin mamaya-maya lamang si Ginoong Ronald V. Adlawan. Siya po yung founder ng tinatawag na Plant Box Innovation. At bukod po dun, siya ay freelance artist and educator. Siguro nakatulong lahat ng kanyang kasanayan upang maging isang YIPOA. Malamang sa malamang nakatulong ang lahat ng kanyang karanasan upang or habang nasa kanyang yugto bilang isang YIPOA scholar from batch 2. So yun nga po,
Bukod po dito sa ating programang hatid, katuwang ang ating Agricultural Training Institute, tunghayin din po yung ating Regions on the Go, Unlad Komunidad. Dito po katuwang natin yung DAP or DP, papakilala po natin sila ulit mamaya-maya lamang. At ang ating Agri-Trivia segment na, batid ba ninyo? Yan, kung saan meron po, di ba, naalala nyo po na sa mga nakatunghay po ng last episode, nakasubaybay sa last episode, meron po akong binanggit doon, may papakilala po ako sa inyo. Ngayon na po yun. So, abangan po yan muli. Hatid namin yan sa inyo, 1 oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Sa nalalapit na araw ng mga puso ngayong buwan ng Pebrero, ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 ay nag-aalok at nagbebenta ng vegetable bouquets sa publiko bilang espesyal na pangregalo sa mga magkasintahan, magkaibigan o mga minamahal sa buhay. Sa pamamagitan ng hepe ng DA Institutional Development Unit na si Ginang Sheila Diazes Orpilla sa programang Usapang Agrikultura sa DZDA 105.3 MHz FM, radyo pangkaunlaran kahapon ng umaga, February 10, 2025, kung saan ay maaari nang makapag-order ang mga interesado na mamimili gustong bumili ng nasabing vegetable bouquets. Mabibili ang mga ito sa halagang 400 hanggang 600 pesos na naglalaman ng mga sariwang gulay tulad ng pang-pinakbet, pang-sinigang at pang-chapsuy o depende sa nais ipagawa ng mamimili o customized vegetable bouquets. Ayon kay Ginang Orpilla, paraan ito ng ahensya upang maipromote ang mga lokal na produktong agricultural sa lambak ng Cagayan at matulungan ang mga magsasaka sa pagbebenta ng mga aning gulay at dagdag kita. Ang pakulong ito ay isa sa inisyatiba ng DARFO2 sa pamamagitan ni Regional Executive Director Dr. Rosemary G. Aquino at taunang isinasagawa bilang direktang tulong sa mga magsasaka sa buong rehiyon. Mula dito sa Region 2, ako si Paul P. Buenavista, nag-uulat. Upang ipakita at itaguyod ang makabago at inovatibong mga teknolohiya sa agrikultura na nabuo mula sa mga pagsasaliksik ng Department of Agriculture Regional Field Office 5, nagsagawa ang Research Division ng isang Regional Technology Forum noong January 30, 2025 sa Pamorangan, Daet, Camarines Norte. Ang forum na may temang makabagong teknolohiya daan tungo sa maunlad na pagsasaka ay dinaluhan ng 120 na kalahok na binubuo ng mga magsasaka, mga mananaliksik, lokal na opisyal at iba pang mga stakeholder. Ayon kay Lorenzo Alvina, OIC Regional Technical Director ng Research and Regulations, ang forum ay isang magandang paraan upang maipamahagi ang mga mahalagang impormasyon sa mga magsasaka at iba pang mga stakeholder at hikayatin ang pag-adapt ng mga bagong teknolohiyang ito. Binanggit din ni Alvina ang mga hamon sa pinansyal sa pagsasaliksik sa agrikultura. Bilang bahagi ng programa, nagkaroon ng serye ng mga presentasyon mula sa mga eksperto sa iba't ibang larangan ng agrikultura. Tinalakay ni Dr. Arlene C. Alegre, Profesor ng Camarines Norte State College at Director ng Queen Pineapple Research and Development Institute, ang mga makabagong teknolohiya na may kinalaman sa produksyon ng Queen Pineapple. Ibinahagi ni Bihilda Balisoro, head ng Tissue Culture Laboratory, ang teknolohiya ng tissue culture para sa pinya. Tinalakay naman ni Ronald Coprada, head ng Albay Experiment Station, ang teknolohiya sa produksyon ng pili. Ibinahagi ni Peter Oliver, ACC3 at Superintendent ng Sorsogon Dairy Production and Technology Center at pinuno din ng Regional Mushroom R&D Center, ang mga kaalaman ukol sa teknolohiya ng produksyon ng kabute. Pinangunahan naman ni Arlene San Benaventura mula sa Livestock Research Unit ang pagtalakay sa mga teknolohiya sa produksyon ng manok. Ipinakilala ni Engineer Leonard Andaya, project leader ng Drones for Rice, sa mga magsasaka ang paggamit ng drone sa pagsasaka ng palay. Binanggit naman ni Dr. Maria Cristina F. Campita, head ng Research Division, na mahalaga ang papel ng mga makabagong teknolohiya sa paggamit ng tagumpay sa sektor ng agrikultura. Sa pagtatapos ng forum, natamo ang layunin na bigyan ang mga lumahok ng kaalaman tungkol sa mga makabagong teknolohiya sa agrikultura. Mula sa DA Bicol, Angela Lafuente, nagbabalita. Matapos ang matagumpay na implementasyon
ng pangatlong season ng Rice Derby na inilunsad sa Calbayog City, isang exit conference ang isinagawa bilang formal na pagsasara ng nasabing aktibidad at pagkilala sa mga nakilahok na seed at fertilizer companies. Ipinakita sa exit conference ang kabuang resulta ng Rice Derby kung saan kinilala ang top-performing hybrid seeds, biofertilizers, soil ameliorant at drone companies. Ang Pro Agri-Seed Corporation ang iginawad na top-performing hybrid seed na nagkakaroon ng masaganang ani na aabot sa 8.08 metric tons per hectare. Samantala, ang Aldis Incorporated ang hinirang na top-performing biofertilizer na may aning aabot sa 7.69 metric tons per hectare at ang Primera Agri-Innovations bilang top-performing soil ameliorant organic fertilizer company na may aning aabot ng 6.91 metric tons per hectare. Isa din sa mga highlight ng exit conference ay ang turnover ceremony para sa susunod na season ng Rice Derby kung saan ay gaganapin sa Hinunangan, Southern Leyte. Muli, ako po si Janina Brosas ng DA Eastern Visayas. Ayan ang ating Regions on the Go. Special thanks sa ating Regions 2, 5, and 8 para sa ating hatid ng mga updates from the region ngayong umaga. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At kagaya nga po na nabanggit ko sa inyo kanina, no, makakasama po natin para magbahagi ng kanyang karanasan sa Youth Internship Program on Organic Agriculture or YIPOA, ang atin pong panauhi na founder din ng Plantbox Innovation, isang freelance artist and educator, at syempre, isa po siyang batch 2 scholar po ng YIPOA. So, welcome po sa Maunlad na Pilipino, Ginoong Ronald V. Adlawan. So, maraming salamat dito sa pagkakataon po na marinig yung aming experiences. Salamat po sa Department of Agriculture. Muli, thank you so much po sa pagpapaunlak sa ating panayam at pagbati rin po sa ating mga kasamahan sa Agricultural Training Institute. Sir Ronald, paano po ba tayo nag-umpisa sa farming? Pwede po ba nating ibahagi kung yung ating farm ay ating sarili na matatawag? At related po ba talaga sa agriculture yung ating profession at course? Ay, sa background o karanasan dun sa pagsasaka o farming, namulat kami sa farming bata pa lang kasi nakapag-aral kami dahil sa pagsasaka. Yung parents ko ay nasa 30 years no, na crop cultivator no, ng mga gulay dun sa Davao City. And yung training po namin talaga pag nasa farm ay kailangan alas 5 pa lang ay gising na para dun sa farm. Yun po yung earliest na karanasan ko. I can recall yung dun sa farming. And ayun, nakapag-aral ako and nagtapos ako ng education at nakapagtapos din ng philosophy. Hindi talaga directly related sa farming. Pero kumbaga second nature na namin yung pagsasaka kasi may sarili kaming farm. Yung papa ko ay beneficiary ng carp. At yung lolo ko rin ay first generation farmer. Coconut farmer po doon sa aming lugar po. So talagang hindi, sabi nga po, no, hindi nalalayo ang puno sa bunga at agriculture related din po ang isang kasabihan na yon. At doon nga po, Sir Ronald, sa ating programang nabanggit, siguro nung binanggit ko to kanina before tayo nag-umpisa, sabi ng tagapakinig, ano kaya yung YIPOA? Tulungan niyo po kami, Sir. Ano nga po ba yung tinatawag na Youth Internship Program on Organic Agriculture? Saan po ba natin nalaman yung programang yan? Ayun, kasalukuyan, nasa under kami ng programa ng YIPOA, yung Youth Internship Program for Organic Agriculture. Isa siyang programa na tinataguyod ng Agriculture Training Institute para mabigyan no, ng opportunity
na maparami yung mga tinatawag nating organic practitioner, lalo na ay hindi na pabata yung mga magsasaka natin sa Pilipinas. Isang paraan para mahimok yung mga kabataan ay sa pamamagitan ng YEPOA. Sa programa ng YEPOA ay hindi lang practical experiences. Nasa 9 months kasi, sa loob ng 9 months ay bibigyan ng direct at theoretical na training doon sa magiging farm partner. Kapwa ang mga applicant na estudyante at farmer ay mag-a-apply doon sa YEPOA program at i-assign sila based doon related sa kanilang suggested or initial na draft ng kanilang enterprise plan. So after ng 9 months ay napakaganda kasi dito, no? Kasi kalimitang mga problema ng pagsasaka ay kapital. Ang literacy na yan, napakamalaking kakulangan. Lalo na at magsisimula ka ng pagsasaka at hindi talaga maiwasan na kailangan natin ng kapital. So aside from direct experience, learning on hands-on in the farm, ay bibigyan din ng initial capital yung pagkatapos ng 9 months para i-apply nila sa tulong ng kanilang farm partner para i-actualize, i-implement at magkaroon ng output bilang batayan na possible na magiging source of income for those na mga interns dito sa mismong programa ito. Aside from that, ay tuloy-tuloy yung monitoring ng mga farm partners sa mga interns. Hindi nagtatapos sa 9 months yung monitoring. So magkakaroon ng technical monitoring at technical assistance kapwa from ATI and of course dun sa mga farm partners. At talagang ang pinaka-highlight or pinaka gustong diinan dito sa programa ito ay ma-apply yung mga organic technology, organic na mga approach sa farming. So mahalaga talaga na yung after 9 months, dun sa program mismo ng YEPOA ay nagkakaroon ng tuloy-tuloy na engagement kapwa ng farm partner at kami ng mga interns. Ayun nga po, no sir, parang yung sa datingan ng ating naibahagi, talagang may ipapasa din natin ang kaalaman na nakuha natin sa ating programa sa iba pa na nais o interesado na maging kabahagi nito. Sir, nababanggit natin yung mga kapartner natin. Paano po ba yung assignment natin sa lugar? Kayo po ay base sa Davao. Doon lang din po ba tayo sa malapit nating kapartner na mga farm ina-assign? Normally po, ang pumipili ay yung mga team assigned from ATI. Normally, iniiwasan na malapit kasi may possibility na yung hindi makaka-focus. No? So, for my experience, for example, I'm assigned in Mia Natural Farm sa New Corilla. So, that's around 3 cities away from my hometown. So, medyo malayo po. So, yung farm partner ay na ma-assign ay hindi namin alam kung sino, no? May after ng orientation, doon namin malalaman sino yung assigned partner for us. Normally, they assure na at least kung hindi directly related doon sa aming enterprise ay nagkakaroon ng parang relevance doon sa sinubmit namin na proposal plan sa aming enterprise po. Mm-mm. Ayun nga po, sir, no? Nakakatuwa naman po yun, no? So para medyo may element of surprise. Pero isa sa mga dapat paghandaan nung ating, siguro yung mga i-entice natin sa programang ito, kung sila ay pasok, ay handa tayong malayo muna saglit doon sa ating lugar. Oo. So dahil dyan, doon sa journey, sir, interesado tayo, lalo na sa perspektiba nga po ng mga hindi pa nakakaalam ng programang ito, nabanggit yung may orientation. So after that, ano na po yung 9 months natin, ano yung parang kumbaga step by step na meron dun sa 9 months na yun until matapos natin siya? So within 9 months, nagsasubmit kami bilang interns ng monthly report at meron ding parang monthly kumustahan. It can be online or mismo yung mga ATI personnel bibisita doon sa mga assigned locations or farm. So aside from that, merong parang
So sa experience ko, ibabahagi ko dahil may expertise po tayo sa hydroponics farming or aquaponics farming, no? So one way of hindi lang parang one way from farm partner ay makikinabang kami. Kami rin ay may co-contribute. It can be technical knowledge, expertise in some way, or pag-implement ng kanilang mga plans. So it's a give and take process of sharing, no, yung mga pwede naming iambag doon sa farm mismo. So, and aside from that, ay piniprepare namin, no, while immersed in the actual farming, we also preparing what would be our possible idea or possible enterprise that we'll be building based on the initial submission namin ng proposal at yung actual na karanasan namin kasi minsan nababago no? Later on, makikita ng mga interns na maganda pala tong enterprise na to based on sa experience nila with their farm partners. So, nababago rin. So, lahat nun, yung ganong processes, later on, ifa-finalize namin yung aming final proposal as a result of our actual immersion and as a result of the revisions of our initial proposal ng enterprise plan po. At naging interested ako dun sa part na, di ba, magde-develop or mag-iisip tayo ng i-develop natin na enterprise. Sir, ito ba is solo effort or pwede rin tayo makipag-collaborate sa mga batchmates natin? Sa experience namin normally dito sa Region 11, we do it collectively. So, we consult among our peers ng kapwa interns. And also, in fact, we also consult with the farm partners ng aming intern kasi magkakapitbahay lang din kami. So, yun. So, it's really a collective process of learning from each other. Hindi lang dun sa farm partner per se, but yung kasama naming mga interns and mga farm partners din nila. So, I think yun yung parang karanasan namin na maganda na as a result of our learning from the 9 months period. Ayan, sandali lang, bibitinin lang natin sandali ang ating usapin or talakayan. By the way, magbabalik po ang Maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Oh anak, ang kitang aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang Tay, baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po ha. Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan, welcome back po sa ating talakayan. Andito pa rin po tayo sa Maunlad na Pilipino at kasama pa rin po natin si Sir Ronald Adlawan, Batch 2 Scholar po from the POA program. At dito nga po sa ating mga innovations, masasabi natin yung dun sa ating pagiging founder po ng Plantbox. Ito po ba related or existing na po siya before tayo naging part ng GPOA? Existing na po siya before ako nag-apply kasi pandemic time, I joined a startup competition dito sa Davao at saka sa National. I joined the competition sponsored and organized by New Nexus Philippines. It's a circular economy and renewable energy competitions among startup ideas founders. So that was our journey. So naggawa namin yung Plantbox Innovation together with my team with the aim of helping the farmers to create or impact agriculture through starter kits. So dati hindi starter kit yung aming idea. Dati I was thinking yung prototype namin is from the mga plastic na mga waste, convert namin into planter. Kaya lang napansin namin na parang malaki yung cost. So we shifted to starter kit. So yung Plantbox is prototype niya or yung product niya mismo is sustainable
starter kit. Ang objective po niya is tulungan yung mga urban farmers that wanted to plant their own food, pesticide-free food, and organic food in their own backyard at their own pace. Ito ba, Sir Ronald, ay nangangailangan ng mga materyales? Madami ba yan? Ano-ano po ito? Normally, yung materials namin ay may dalawa kasing product kami, no? Isa sa hydroponics, isa din sa organic or natural farming. Dun sa hydroponic starter kit, normally we create our own box, no, planter box. And then may mga nutrient solutions na kami yung gumawa, seeds, no, foliar, no, gawa ng mga community farmers namin. And of course, yung pinakamalaga sa lahat sa starter kit namin, yung training guide. So this can be consultative type or actual training hands-on on the area. So right now, marami na rin kaming natulungan ng mga cooperative, mga farmers, no? At saka yung mga cafes, no, na masyadong malaki yung kanilang expenses sa pagbili ng lettuce. So we help them start their own food source using our starter kit. Yung pinaka bago naming innovations ay na-develop namin through our experience sa UPOA. No, yung Green Barrel Technology starter kit. Ang paggawa ng natural made na fertilizer na gawa dun sa mga kitchen scrap at saka yung agricultural waste, fermenting it and adding other elements to create a low-cost na fertilizer. And we initially validated the Green Barrel Technology dun mismo sa farm, Mia Farm, na we successfully grow lettuce using the technology. At yun, so hindi magastos, walang cost, nakatulong pa tayo sa environment. Nakatuwa, Sir Ronald, kasi talagang nakakonect itong existing mo na, can I say, enterprise po? Tama ba si Plant Box Innovation? Yes, sa organic agriculture, again, dito po sa mga kaka-join pa lang po sa ating discussion, siya po yung OA dun sa dulo ng UPOA, of course. And bakit po kaya mahalaga, Sir Ronald, yung ating isinusulong na organic agriculture with regards nga po sa nababanggit na nating ginagawa na rin with Plant Box Innovation? Mahalaga yung organic agriculture at ibang mga technology related dito. Dahil alam mo ba yung pinaka-problema natin, no, sa pagkain based on sa research na ginawa ng UP, no, magkakaroon tayo ng mas malaking mga increase ng population by the year 2050. Ang isa sa mga findings nila is yung pagkain natin mismo hindi nakakamit yung nutritional value. Ibig sabihin, mga malalaki, mga makikinis na mga tinda dyan sa mga kung saan-saan natin nabibili, pero wala, yung nutritional value wala, no? Kulang. So, pag kinain ito ng mga bata, ibig sabihin hindi ganap or hindi buo yung nutrition value na kanilang nakakamit from eating that food that we can see and we can buy. So, yung organic agriculture ay nutritional pack, makakatulong para sa mga bata para ma-address yung mga nutritional concern, no? At mahalaga ang papel ng organic agriculture kasi aside from yung source ng pagkain, ay nare-replenish natin yung kahalagahan ng malusog na lupa para sa ating mga pananim. Ang paggamit kasi ng excessive fossil fuel-based na fertilizer ay nag-i-increase ng carbon content dun sa lupa. That makes our plant na hindi maka-breakdown. Kailangan kasi i-breakdown into ions yung mga dinalagay natin dun sa lupa. No? So, using organic agriculture, may katuwang tayo na mga tinatawag natin na beneficial organism. No? Mga mini farmers. So, it's a natural made, hindi nakakasira sa lupa, at eco-friendly, cost-effective, and efficient para sa mga magsasaka. So gusto natin na yung pagkain na mabibili ng kapwa natin na mga kababayan, no, na at malusog na pamayanan ay yung pagkain na nutritional pack at hindi nakakasira sa kalikasan yung pagka-prepare nito on the process.
Ayun, nakakatuwa naman sir kasi syempre kayo po bilang kabataan ay talagang magiging ehemplo, example sa mga kapwa pa natin na gusto pa nating i-entice sa agriculture. So ano pong masasabi niyo dun sir na sana mas madami pang kabataan yung makasama natin sa ganito nating mga gawain na makakatulong like you said sa community kasi usapin ng pagkain ito eh. Mm-mm. Ay mahalaga ang papel ng kabataan kasi they comprise around 40% of population, no? And usually problem na natin yung how gadgets are being used, no, and not beneficial for this generation. Although maraming technology um nalilikha, pero example na yan doon sa pandemic, no? Kung sino yung may access sa pagkain, no? Siya yung kumbaga magiging resilient community. At mahalaga ang papel ng mga kabataan kasi sila yung next professionals that will building the nation. No? Mahalaga ang papel ng kabataan kasi sila yung papalit sa mga corrupt na mga politiko na nakaupo sa ating mga ahensya na hindi nakakatulong sa programa. No? So, if we will not be encouraging youth, so saan sila mapupunta? So, after graduations, maaga yan magkakapamilya, so napapasa yung kahirapan. So, at nasa advantage point din yung kabataan ngayon dahil we can convert access to technology, no, using technology to improve our productivity sa ating pagsasaka. So, yun, napaka-crucial, maganda yung role ng mga kabataan ngayon. For looking at tumatanda yung mga magsasaka natin ngayon. Yung average age natin nasa 57 years old. Nakakabahala. Kasi parang it's a way of justifying na naman na mag-i-import na naman tayo, import tayo ng import, ay hindi na de-develop yung sarili nating mga teknolohiya, hindi na de-develop yung sarili nating pamamaraan. Yung mga kabataan, ang kanilang puntahan is mag-abroad. So naiiwan. Sinong naiiwan yung ating bansa? No? Sayang naman. Ayan. At dahil nga po sa ating mga encouragement sa ating mga kabataan, huwag niyong kalimutan, mag-research po tayo. Kung kayo po ay pasok dito sa ating program na YIPOA, baka kayo na yung susunod na maglalahad ng inyong success story, kagaya nga po ni Sir Ronald na kasama natin ngayon. At dahil dyan, sir, pwede ba nating i-encourage naman na makontak din yung ating Plant Box Innovation? Paano po ba yan, sir? Sabi nila, uy, parang bago yun sa pangdinig namin. Paano ba namin sila makukontak? Ayan, meron kaming Facebook page. You can just type in Plant Box Innovation /plug starter kit. Lalabas po yung page namin. Ano? At you can also contact us with 0981-54-131 at saka 52. So, yung existing technology namin, no? Yung green barrel technology, sabi namin, no, baka nakawin yung technology namin, no? Kasi wala pang IP yan, eh, no? Pero, sabi ko naman, basta nakakatulong sa mga magsasaka. Actually, yung green barrel technology, meron na po siyang isang community na trial community, malapit lang din sa New Corellia where we are assigned. So, yun, connect with us. We want to help you. We want to build a better future, green future for the generations. Ayun. At sa atin pong mga nakikinig, nakasama po natin. Pero before we let you go, sir, baka may gusto kayong pasalamatan, iwan na maiksing mensahe po before we wrap up this interview. Ayun, mensahe siguro is the future belongs to young generation and also older generation. So this is really a collective process, no, ng ating pag-promote ng organic agriculture. We would like also to thank, no, Mia Natural Farm for as our farm partner, si Sir Dan, si Ma'am Ivy, of course yung mga kapwa namin ng mga interns sa Region 11, Batch 2, no? Sila Val, sila Algin, Josel, Jamaisa, Ivy, no? At yun. Of course, we would like also to thank ATI Davao Region for allowing us and helping us in monitoring us, helping throughout the 9-month experience, and hopefully looking forward
to present our final enterprise plan for our implementation program. Yun. So also I would like to thank also my families who support me in this process. Ayun. At ang nakuha natin sa dulong mensahe na yun ay lahat ito, yan nga po, ay collective effort. So once again, thank you, Sir Ronald. Ang atin pong nakasama para sa umagang ito, kaugnay po ng ating isa po sa mga kabataan sa agrikultura na nagbahagi sa atin tungkol sa ating programa na Youth Internship Program on Organic Agriculture or YPOA. Suportahan niyo din po ang kanilang Plant Box Innovation. Muli, maraming salamat po, Sir Ronald. Thank you po. Mabuhay. Once again, we would like to thank Agricultural Training Institute for this part of our program. Ito po ang Agri On Air at nakasama po natin si Sir Ronald Adlawan, founder po ng Plant Box Innovation, isa pong freelance artist and educator at nagbahagi po ng kanyang karanasan bilang isang scholar ng ating Youth Internship Program on Organic Agriculture. Ayan, so tunghayan pa po natin yung mga kaugnay na impormasyon dito at malay mo, kayo na po ang susunod na ating mga kabilang po, hindi lamang sa YPOA, but we encourage you na maging bahagi nito. At narito po ang Unlad Komunidad o UK, dito po ikatuwang natin ang Philippine Rural Development Project. Alamin natin ang role na ginagampanan ng PRDP sa pagpangalaga at pagprotekta sa mga palaisdaan sa bayan ng Cortez. Ano nga ba ang importansya ng pag-declare ng mga marine sanctuary sa bayan na ito at ano ang silbi nito para sa mga residente ng Cortez at ng probinsya ng Surigao del Sur? Pakinggan natin ang panayam kay Mayor Josie Bonifacio ng Municipality of Cortez sa episode na ito ng Unlad Komunidad. Ang Cortez ay isang municipality sa probinsya ng Surigao del Sur na matatagpuan sa may hilagang silangang parte ng Mindanao. Meron itong malawak na coastline sa may silangang bahagi kaharap ng Philippine Sea kung saan nakatira at dumadami ang mga isda at iba pang yamang dagat. Dahil dito, ang pangingisda ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente ng Cortez. Para mapangalagaan ang mga palaisdaan ng Cortez, nag-establish ang local government ng mga marine sanctuary o mga area sa karagatan na nakalaan para maprotektahan ang local habitat at species sa pagbabawal ng paghuli at pangingisda dito. Ang mga marine sanctuary na ito ay in-establish sa mga barangay ng Balibadon, Kapandan, Mabahin, Poblasyon, Tigao, Uba at Tag-Anongan at masugid na pinapangalagaan ng mga ranger ng bantay dagat. The municipal sanctuaries has been created to preserve the habitat of our fishes because Cortez is the principal source of first-class fishes in the province of Surigao del Sur. It is designed so as not to destroy the coral. So almost all coastal barangays has sanctuaries. That's why we requested DA through PRDP to install a much better watchtowers to be used by our bantay dagat. Kaya para easier sa ila ang area of visibility would be much better than the usual temporary or light material nga sanctuaries which is not really that useful to them in terms of visibility. Ang construction of 6 units watchtower infrastructure subproject ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project ay na-turn over sa bayan ng Cortez noong February 2023. Layunin ng 16.5 million pesos na infrastructure project na matulungan ang pagpangalaga at pagprotekta sa marine sanctuaries ng Cortez sa pamamagitan ng pagbigay ng mas maayos na housing para sa mga bantay dagat na nagpapatrolya sa mga karagatan dito. Usually during meetings now with fisher folks, ako yung na these sanctuaries are not only for you now, that would be for the future generations. So kung maalagaan na nato, ma-assure yun nato ang continuous supply sa isda sa atong lungsod. Cortez is really blessed nga daghang yun og isda sa ato. Dili yun nga na isda lang na mga ordinaryo, kundi mga first class yun na isda. In fact, we do regular coastal cleanup and gi-encourage yun namo ang mga tao to support our thrust of preserving the natural habitat of our fishes in the municipality.
ang ako lang na unta pangalagaan gyud nato ang atong kinaiyahan sa labi na sa dagat kay maoro gyud na among bahandi sa Cortes ang among dagat. I hope we will be united in the effort to preserve the natural habitat of our fishes. Pinaagi ani nga atong mga watchtowers, matabangan unta ta nga ma-enhance ni nga pagbantay. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng PRDP, Bantay Dagat at ng lokal na pamahalaan ng Cortes, natitiyak ang pangmatagalang proteksyon at pangangalaga sa ating yamang dagat na nagbibigay ng katiyakan na ang susunod na henerasyon ay magkakaroon ng sapat at masaganang supply ng isda at iba pang yamang dagat, hindi lamang sa bayan ng Cortes, kundi sa buong probinsya ng Surigao del Sur. Yan po ay tinig ni Ginoong Joseph John A. Palarca, Information Specialist mula po sa DAPRDP. Thank you so much at abangan pa ang mga inihandang bahagi ng ating Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At ito na nga po, excited ako na ipakilala sa inyo. Dati po, researcher po natin siya for this specific segment at may mga niluluto pa po kami. Malay nyo, may bumalik tayo mga segment or maggawa tayo ng panibago. Who knows? Tingnan po natin. Pero for now, narito po si Binibining Ira Cruz para sa Batid Ba Ninyo? Maraming salamat, Ella. Magandang umaga muli mga ka-agri. Yan, nandito na tayong muli sa Agri-Trivia segment natin na Batid Ba Ninyo? Kayo ba ay pamilyar o nakatikim na ng isdang tamban? Yan, dahil isang mahalagang tagumpay ang nakamit ng sektor ng pangisdaan ng Pilipinas matapos na opisyal na maisama ang Sardinella lemuru o tamban sa Codex Standard for Canned Sardines and Sardine Type Products ng Codex Alimentarius Commission o CAC. Ang makasaysayang pag-amyenda na ito ay naipinal noong Nobyembre 27, 2024, last year pa ito, sa 47th CAC session. Dahil dito, naresolba ang matagal ng hamon sa pag-export ng mga delatang sardinas, particular na sa Europa. Nagsimula ang usaping ito noong 2016 at 2017 nang tanggihan ng European Union o EU ang mga shipment ng delatang sardinas mula sa Pilipinas dahil hindi nakalista ang tamban bilang isang otorisadong uri ng sardinas. Dulot dito nawalan ng mahalagang merkado ang industriya ng sardinas sa bansa. Kaya naman upang malutas ang issue, nagsagawa ang DA National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI ng serye ng mga pananaliksik. At sa pangunguna na nga ng Pilipinas, sinuri ng Codex Committee on Fish and Fishery Products ang panukala na kalaunan ay natanggap at naging opisyal na bahagi ng pandaigdigang pamantayan para sa sardinas. Ngayon, bukas na ang pintuan para sa mas malawak na pandaigdigang merkado, lalo na sa Europa na mapagpapatibay sa reputasyon ng Pilipinas bilang pinagkakatiwalaang taga-supply ng dekalidad na produktong sardinas. Muli, iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? At ito si Ira Cruz. Yan, maraming salamat Ira Cruz. Yan, abangan pa po yung ating mga Agri-Trivia sa mga episodes natin. Muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ito po ang MNP at ito po ay programa pang radyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Mula sa aklat ng Exodo, Kabanata 23, Talata 2. Huwag kayong makikiisa sa karamihan, sa paggawa ng masama, o sa paghadlang sa katarungan. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito na Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayun, maraming salamat po sa aming DZAS family na katuwang sa bawat episode. Kasama syempre ang episode na ito at sa inyo po na nakikinig. Magmula na nag-start tayo kanina, madilim-dilim pa hanggang ngayon may maliwaliwanag na. Maraming salamat. Sana ay kung anumang plano po ninyo ay wag po nating kalimutang magpasama at
Of course, lagi naman natin siyang kasama, pero para maging aware na kasama natin lagi si Lord. So, I pray po na lahat ay okay naman sa kaluguran ng ating Panginoon. Of course, magbabalik po ang ating episode ulit next Saturday. Samahan niyo po kami ulit sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At syempre po sa lahat ng aming katuwang sa programang ito, sa lahat ng hanay na bumubuo sa Agriculture and Fisheries Information Division. At syempre po si Ira Cruz na nabosesan niyo na po. Let us know po, kamusta po, how did she do? Sa kanyang baptism of fire, ika nga. So ako po, si Ella Arsiaga at ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.